Ang mga Diyos-Diyosan nila ay hindi maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay at pinalamutian ito ng ginto at pilak. Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito ay tulad sa pananakot ng ibon sa gitna ng bukid, hindi nakapagsalita. Pinapasan pa nila sapagkat hindi ito makalakad. Yon. Ang banat ni Pastor Edwin Canonigo ng Born Again. No? At noon na nang may offer si Father Darwin at ang team para panindigan niya itong banat niya sa aral ng simbahang Katoliko kung haharap ba siya sa isang maginoong talakayan tulad sa mga Muslim, no? Na pumunta talaga sa Tagbilaran. Pray pa ang board and lodging. Pero takot si Canonigo na haharap sa isang napakagandang talakayan. Gusto kong ipaabot ni Canonigo dito kung okay ba sa kanya, ulitin, o okay ba sa kanya na magkaharapan para patunayan niya na ang lahat ng mga imahe, lalo na sa mga santo, ay Diyos-Diyosan. Tatalakayin natin ito mga kapatid, samahan niyo ako. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome po. At muli ating sasagutin itong si Mr. Canonigo. Walang pagkakaiba ito sa kay Pastor James Hiquelan, no? Na banat ng banat, at yung si James din hamon ng debate, pero nang pinuntahan natin sa Cagayan de Oro City, di nagpakita. Takot na kahit sa kanyang anino. Pero paulit-ulit, naghahamon daw kahit saan, kahit anong oras. At nanawagan tayo ni Pastor James kung talagang totoo siya na mangangaral at hindi nagsisinungaling, dapat patunayan niya yung hamon niya, di po ba? No? Lalo din si Pastor Canonigo, kung paulit-ulit itong kaniyang banat sa pananampalatayang Katoliko, mas mabuti siguro na tanggapin din niya ang isang napakagandang talakayan na gawin natin sa Tagbilaran City. Sangayon ba kayo? Pwede kayo mag-comment yan. Kumusta sa lahat natin mga taga-subaybay? Welcome po. Pero nagtaka tayo mga kapatid. Banat ng banat ito sila si Canonigo, pastor ng Born Again. Pero takot sa harapan dahil alam nilang mabutata sila at baka maiwanan ng mga miyembro. Pero ayaw nila ng mga sagradong imahe dahil ang kanilang doktrina sola scriptura, Bible alone. Nagtaka tayo, bakit sila si Canonigo nagdiwang ng New Year? Di ba niya alam kung saan galing ang New Year? Have a blessed New Year everyone, especially sa aking mga loved ones at mga kapatid at saka sa aking mga in-laws at sa lahat ng aking mga minamahal na mga miyembro sa Jelka family. So kung di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan, di balik natin kay Mr. Canonigo. Saan mabasa sa Biblia na magdiwang ng New Year? At banat ng banat sa mga imahe dahil para sa kanya, Diyos-Diyosan, silipin muna natin, saan galing ba yung New Year kung saan
si Pastor Canonidgo ay nagdiwang pala. Ito ang mabasa natin sa The World Book Encyclopedia Volume 13, page 1960. The New Year's Day, earliest customs, Eve, the earliest of the ancient nations, had customs that celebrated New Year's Day. In ancient Rome, the first day of the year was given over honoring Janus, the god of gate, and door, and beginnings and endings. The month of January was named after this god. Alam kaya ito ni Canonigo? Nabanat sa mga sagradong imahe ng simbahang Katoliko na Diyos-Diyusan daw, pagkatapos, abay, naki-New Year pala. Have a blessed New Year everyone, especially sa aking mga loved ones. At di daw paniwalaan sa yung mga aral na di mabasa sa Biblia. O sige, kung yon ang kanilang argumento nang sinabi niyang, Have a blessed New Year everyone, sige nga, Canonigo, saan mabasa sa Biblia ang have a blessed New Year? Kung di niyo paniwalaan, hindi mabasa sa Biblia. Naku acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon, mga kapatid. Welcome po. Sila si Prissy, okay? Ilagay ninyo ang address nyo para ma-shout out natin kung saan kayo, ha? Noel Intira. Kapag ganyan, hindi na sana pinapansin kahit kailan. Wala namang naniniwala sa kanila. Mali. Siguro ikaw, di mo pansinin at walang naniniwala. Pero tingnan mo, nakatangay sila ng mga inosente ding miyembro. Ibig sabihin, may mga naniniwala pa rin. Kaya nga, malinaw ang sinabi sa canon law natin, Canon 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. So, banat na banat. Grabe pa ang pamimersonal, tinatawag ba, libelous yun, tinatawag niya si Father Darwin na lasinggero dahil nakita lang sa picture na uminom ng beer. Pero kung itong mga pastor na ito, kung talagang habulin sila sa kanilang pahayag, pwede silang masampahan ng libel. At meron tayong clip sa kaniyang pahayag na lasinggero si Father Darwin. So, grabe ang banat na nito mga pastor na ito. Si Holio, July Holio. Magandang hapon, Rowindel, watching from Calbayog City. Si Doris Brown. God bless Bro Windel and the whole world. Si Emeline Chua Istava, Analisa Oso. Okay? Emeline Chua, sa England ka ba? Si Sini Lee. Hello bro. Isulan Sultan Kudarat. Hello. Si Noel Istera. Tama din naman bro ang sinabi mo. Si Emeline, Happy New Year bro Windel. Si Tomisa Balisario. Good afternoon bro Windel, watching from Las Piñas, Manila. Si Garrett Wait, magandang umaga siguro ito. At hapon, bro Windel, watching from Germany. Sa Germany pala sila. Si kapatid na Doris Brown sa Cebu. Si Elpidio Acosar diyan sa Anunang Sor,
Bugo City, Cebu North. Si G's Musics, shout po. Kay Gina Moreno from Pasig City. Si Emilyn Sua, watching from Norway. Norway. Si Diosdado Antonio, South Cotabato. Tingnan natin dito sa pananampalataya at katwiran si Agustin Cruz sa KSA, Nining Ayala, Mary Jean Palomera dyan sa Saudi Arabia. Maayong hapon. At daming mga nagsubaybay din natin dyan sa ibang bansa, no? Dubai, daming mga nagsubaybay natin dyan sa Dubai. Okay? Diosdado Antonio, Tantangan, South Cotabato. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Okay. Di natin pa tatagalin pa mga kapatid. Ito ang banat ni Pastor Edwin Canonigo. Tingnan natin ang mensahe ni San Pablo na mababasa po sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 8, patungkol po sa tradisyon at mga doktrina na gawa lamang ng tao na maghahatid sa tao sa Binanatan nila dito ang tradisyon, binanatan yan tradisyon. Pero ang tanong naman, lahat bang tradisyon diyan sa Biblia ay ipinagbabawal? No? Halimbawa, sa banat niyang tradisyon, di po ba niya alam na yung pagdiriwang ng New Year ay nagiging tradisyon na yan? At galing pa, tradisyon pa ng mga pagano. Eto, balikan natin ha. Nagdiwang siya ng New Year. Have a blessed New Year everyone, especially sa aking mga loved ones at mga kapatid at saka So, have a blessed New Year to everyone. Binanatan niya ang tradisyon. Pero ano ang sabi sa Word Book Encyclopedia, Volume 16, page 1960, etong mabasa natin, New Year's Day, early customs, o customs, pastor, ibig sabihin tradisyon yan. Ito ang sinabi sa kasaysayan. New Year's Day, early customs, if the earliest of the ancient nations had customs that celebrated New Year's Day. In ancient Rome, the first day of the year was given over, honoring Janus, the god of gate, and door, and beginnings and endings. The month of January was named after this god. Nako, banat ng banat sa mga larawan ng mga santo na Diyos-Diyosan daw, pagkatapos nagdiwang pala ng New Year. Parang inosente siya kung saan galing ang tradisyon sa New Year. Si Edita Basilaris, goodie po sa mga kapuntos. Have a blessed 2025. God bless. From Vienna, Australia. Okay. So tuloy natin mga kapatid, no? Si Rachel Mabali dyan sa Dubai. Hello, kumusta? Miss ko ng Dubai, miss ko na yung St. Mary Church dyan. No? Napakarami palang nagsimba sa lalo nag-Christmas, no? Diyan. Si Asita Ikat diyan sa Leyte. Si iiyak na naman ang sulpot bukas. Pista sa Black Nazarene bukas. Happy Fiesta poong Nazareno. Viva! Okay. Oo nga. So,
Jocelyn Jamero, mayong hapon Rowindel. Okay, tuloy natin itong si Pastor Edwin Canonigo. So kaya nga, may offer tayo ni Pastor Canonigo. Iwan ko kung hindi ba ito katulad talaga ni Pastor James Sikila na banat ng banat, nagkunwari pang haharap ng dimati, ngunit nang pinuntahan natin, ang layo ng Osamis going to Cagayan, pagpunta natin doon, tinext pa, di nagpakita. Pagkatapos po ulit-ulit, kahit kailan, kahit saan. Naku, mahiya ka naman, pastor. Nagpakilala ka pang pastor, patunayan mo. Sige, nakapunta na ako dyan, hindi ka nagpakita. Ikaw na naman. Puntahan mo ako. Tuwing linggo. Para yung paulit-ulit mong hamon na talakayan ay mangyari talaga. Dahil kung sa social media ka lang na paulit-ulit na maghahamon, walang pagkakaiba yan sa parang asong nagtatahol sa isang malaking buwan. No? Ganon. Tuloy natin si Canonigo. Pahamakan. Ito po ay mababasa mga kaibigan sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 8. So ano ang mabasa sa Kolosas 2:8? Pag may mabasa diyan, ito ba'y tumutukoy na sa tinatawag na apostolic tradisyon? Dahil ba may tradisyon sa mga tao? Ano yung mga tradisyon sa mga tao na ipinagbabawal? Isa na yan, yung mga pamanhiin. Mga pamanhiin na mga superstitious beliefs, yon ang mariing ipinagbabawal. Pero ang tanong, sa apostolic tradisyon, wala bang tradisyon ang mga apostolis, lalo na kung babasahin natin ang 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15? Wala ba silang apostolic tradisyon na dapat tanggapin? Pero kung bawal talaga, dahil nasa Colossians chapter 2, verse 8, ang tradisyon, ay ibalik natin sa kanya. Bakit? Nakidiwang ka ng New Year. Tradisyon yan. At nakabatay din yan sa kalendaryo. Di mo ba? Okay. So may kinopya siya na di niya alam. Tuloy natin. Ito po ang nakasulat. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao. Yan. Basta nakabasa lang ng tradisyon dito si Canonigo, lahat ng tradisyon ipinagbabawal na para sa kanya. Kaya nga, kung lahat na tradisyon ipinagbabawal, kaya kailangan mag-ingat para di ka mabihag. Ang tanong, bakit nakitradisyon ka sa New Year? Have a blessed New Year everyone, especially Have a blessed New Year everyone. Bakit? Di mo ba sabi, dapat ang ating paniniwalaan yung nakasulat sa Biblia. Bakit yung have a blessed New Year? Nasa Biblia ba yun? Di mo ba alam na sumusunod ka na ng tradisyon? Pero, tama naman na sa Colossus Kapitulo 2:8, may tradisyon sa mga tao na ipinagbabawal. At isa na yan, yung mga pamanhiin, superstitious beliefs. Ngunit, may tinatawag na apostolic tradisyon na dapat natin tanggapin. Di lang ang Biblia, kundi ang tradisyon. Nasa Thessalonians chapter 2 verse 15 yan. Imposible naman kung di nila yan nabasa. Tuloy natin. at mga alituntunin sa mundong ito. At ang mga ito ay hindi... At mga alintuntunin sa mundong ito. Di po ba may alituntunin sa New Year na nakin-New Year ka? Have a blessed New Year everyone, especially sa aking mga loved ones at mga kapatid at saka sa aking mga in-laws at sa lahat ng aking mga minamahal na mga miyembro sa Jelka family. So ang tanong, saan mo kinuha yan? Kung ang argumento niyo tama na dapat sa Biblia lang. Saan ka ba nanguha niyan, Pastor Canonigo? Kaya nga, di tayo magtaka kung
bakit ayaw ni Pastor Canonigo na kakasa sa isang harapan. Nauna nang may offer si Father Darwin para kay Canonigo dahil matapos binanatan niya si Father Darwin, lasinggero daw. At si Father Darwin ay nadaya ng demonyo, sabi pa nitong nagpakilalang pastor na ito, kaya may offer. Ngunit hindi kumaksa talaga. No? Natatakot sila na makipagharapan. Dahil alam natin na tulad sa Iglesia ni Cristo, tingnan nyo, yung nangyaring harapan, ang dami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristong, ang iba bumalik sa simbahang Katoliko, ang iba ay dating mga handog talaga at meron pang isang abogado na Iglesia ni Cristo na nagpa-interview ni Father Darwin at yumakap sa simbahang Katoliko. Yun ang kinatatakutan nila sa harapan na debate. Kung malala ninyo, yung si Ustaz Bashir sa Kaging, matagal na yung paulit-ulit niya na hamon sa akin na magharapan daw kami ng debate matapos yung debate namin ni Ustaz Ahmad Barcelon dito sa Osamis. Pero ang dito sa Osamis kasi na Muslim community, ayaw na talaga nila na may debate pang maganap matapos yung debate ni Ustaz Ahmad Barcelon. Di na tatanggap ang mga Muslim dito sa Osamis. So kaya nga, nangyari yung debate mga kapatid doon sa Tagbilaran City. Di ba? Napakaganda ang debate. So, eto din. Dahil, halimbawa, kung gagamitin ni Canonigo sa kanyang tindig na bawal ang tradisyon na mabasa sa Colossians chapter 2 verse 1 dahil may mabasa after the tradition of men. After the ito. So kung i-cross-examine siya nito, delikado talaga. Dahil bakit? Ang tanong dito na dapat paghandaan niya, lahat bang tradisyon batay sa Biblia dahil sola eskriptura sila ay ipinagbabawal ng Diyos? Lahat ba? Di ba sabihin na, lahat talaga? Sige, lahat ay ipinagbabawal ng Diyos. Sa Colossians chapter 2, sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, ano itong tradisyon na ipatanggap ng mga apostol kasama yung kanilang nasulat, mga sulat at tradisyon? Ano yan? Yun. Yan na mahirapan ang mga solpot na sikta na sa kanilang akala na sila ang napakamarunong sa Biblia na hindi naman sa kanila, namimili lang at nakibasa. Tuloy tayo. Ayon kay Kristo, napakalinaw sa sinasabi sa salita ng Diyos, mga kaibigan, sa pamamagitan po ni San Pablo, na kailangan hindi tayo mabihag muli sa mga walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa tradisyon ng mga tao. Oo. At dahil dito, nabasa niya may website na according to the Catholic tradition. So, tradisyon na ng mga tao, ang kanyang konklusyon dito, mali. Dahil may apostolic tradisyon. Kayo nga sumusunod sa tradisyon ng New Year na wala sa Biblia. Ang napaka-inusinti na pastor na ito, no? Si Juni Navarro diyan sa Zamboanga City, si Judith Rabino Tagig, si Rubin Cabarom Bias
Saudi. Welcome sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay dito. At sa mga alituntunin sa mundong ito, sapagkat ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. At may sinabi pa ang Diyos, mga kaibigan, na mababasa sa Jeremias Kapitulo 10, versikulo 3 hanggang 5. Ang mga Diyos-Diyosan nila ay hindi Jeremias daw, pagkatapos ang pinakita ay Acts chapter 17 verse 29. Wala tayong tutol sa mga Diyos-Diyosan. Dahil mga Diyos-Diyosan, mariin naman talaga yung ipinagbabawal sa Biblia ayon sa aral ng Diyos. Pero alam kaya nila kahit sa protestanting scholar na nakasulat sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. So, mismo pa lang sa mga kasama nila na born again, mga kapatid, protestante, diyan makikita natin na ipinagbabawal sa Diyos yung Diyos-Diyosan, idol. Idol is any representation of a false God. Dahil lang nabasa nila Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, pero out of context sila. Dahil alam naman natin kung anong uri na mga imahe o larawan ang ipinagbabawal diyan. Kahit nga sa protestante na salin, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, you may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must neither vow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. See, yun ang mga ore na mga larawan o imahe na ipinagbabawal. Dahil noon pa man kahit mga hayop, kinikilala na nilang mga Diyos. Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 17. Ito mabasa natin. Hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ang ng anumang gumagapang o ng anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. See? Yun ang mga sinamba noon ng mga tao na tinatawag na Diyos-Diyosan. Pero lahat ba na mga larawan sa Biblia ay Diyos-Diyosan? Hindi. Dahil ang Diyos mismo nag-utos. Pero sabihin nila, lalo na sa mga ngaral na ito, na kung binanggit sa Biblia yung mga bituin, ibon, isda, hayop na sinamba, di po ba malinaw naman na nasa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16, na yung larawan ng lalaki at babae, pinagbabawal ng Diyos? Di po ba kayong mga Katoliko, meron kayong mga larawan o imahe ng lalaki at babae? Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16. Baka kayo'y mga pakasama at kayo'y gumagawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. Kaya sabi na, di po ba si Maria, si Santa Maria ay babae, si San Pedro ay lalaki. So, ibig sabihin, iyon ang ipinagbabawal. Mali. Dahil pinangalanan sa Biblia, sino yung babae at lalaki na mga Diyos-Diyosan, kung tingnan natin ang unang mga hari, Kapitulo 11, versikulo 32, 35. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at ng lingkod kay Astarte ang Diyos ng mga Sidonio, kay Kamos ang Diyos ng Edom, at kay Molek ang Diyos ng mga Amomita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko.
hindi niya ginawa ang gusto ko at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Yun ang mga uri ng mga Diyos-Diyusan na ipinagbabawal sa Biblia. Malinaw yan. Sino mga Diyos-Diyusan na ipinagbabawal? Unang Hari 18:19. Ito, ngayoy, tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Yun ang mga ore ng mga Diyos-Diyusan na ipinagbabawal diyan sa Biblia, mga kapatid. Pero, alam nyo ba kung ano ang kabayaran pag makasala ka sa mga bagay na banal kahit hindi mo sinadya? Ito pa kaya mga pastor na sinasadya talaga yung pagsunog ang pagwasak sa mga imahe? Leviticus Kapitulo 15, 5, versikulo 15. Kung ang sino man ay makasuway at makasala nang di sinadya sa mga banal na bagay ng Panginoon, ay magdadala nga siya ng Panginoon ng handog dahil sa pagkakasala na isang tupang lalaki, walang kapintasan na pinakuha sa kawan ayon sa inyong pagkahalaga sa siklong pilak, ayon sa siklong ng santuario na pinakahandog dahil sa pagkakasala. O may kabayaran pala kahit hindi sinadya na nagkasala ka sa mga bagay na banal. O yun, tira ng tira sila dahil ang akala nila may mabasa lang na ipinagbabawal ang mga imahe, lahat na ng mga imahe bawal para sa kanila. Si kapatid na Vilmar Retuya, mayong adlaw from New Zealand. Okay? Si Remy Marquita, Misma, amin, watching from Germany. Okay, Malu Guay. Si Lorenza Ranis. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Di maaasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay at pinalamutian ito ng ginto at pilak. Yung definition niya, pag inanyuan ba ng dalubhasang kamay, ang tanong, yun po ba'y Diyos-Diyosa na? No. Lahat ba na mga larawan ay Diyos-Diyosa na? Pag inanyuan. Di ba niya alam na ang Diyos mismo nag-utos na magawa ng altar? Saan? Magawa ng altar. At magawa ng monumento ng Panginoon. Saan mabasa? Sa tinatawag na Bible ng Protestante, New Translation Living, Isaiah chapter 19 verse 19. Imposible naman kung itong mga pastor na ito inosente. At hindi lang yan. Ito pa sabi niya, Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito ay tulad sa pananakot ng ibon sa gitna ng bukid, hindi nakapagsalita. Pinapasan pa nila. So, totoo naman na yung mga larawan ng mga Diyos-Diyosan hindi makapagsalita. Pero tanong, lahat ba ng mga larawan ng Diyos, lahat ba ng mga larawan na nasa Biblia dahil di makapagsalita Diyos-Diyosan na? Example, tanong natin, sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22, di ba Diyos mismo ang nag-utos na magawa si Moises ng larawan ng dalawang mga kerubin na
ginto. Si Malugway dyan sa Macau. Hello. Ang tanong dito, dahil yung ginawa ni Moises, di naman yun, may tinga yun, di makarinig. May mata, di makakita. May bibig, di makapagsalita. May pakpak dahil kerubin. Pero tanong, yun po ba yung mga Diyos-Diyosan na? So, doon pa lang mga kapatid, butata na itong mga anti-katoliko na nagkunwaring Bible talaga ang kanilang pinanggagalingan sa aral. Dahil maraming nakasulat sa Biblia na iniwasan nila. sapagkat hindi ito makalakad. Huwag kayong matakot sa kanila. So, hindi makalakad ang Diyos-Diyosan. Wala naman tayong totoo dyan. Pero lahat ba na mga larawan o imahe na dahil sila'y larawan, dyan sa Biblia, hindi makalakad? Diyos nga, nagpagawa ng tansong ahas diyan sa Numeros chapter 21 verse 8. Di yun makagapang. Pero ang tanong, bakit kailangan mag-utos ang Diyos kay Moises na gagawa ng imahe, ng larawan, upang ipadaloy niya ang kanyang kapangyarihan halimbawa sa tansong ahas? Bakit kailangan mag-utos ang Diyos kay Moises sa Exodo Kapitulo 25, 19, 20 na magawa ng dalawang larawan ng kerubin? Bakit? Kung lahat ng mga larawan ay pinagbabawal. Di lang yan. Ito po ang sabi ng Diyos, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat hindi sila makagagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Tama naman sa mga Diyos-Diyosan. No? Pero sa mga larawan ng mga santo, may mabuting pakinabang ang larawan ng mga santo. Bakit may mabuting pakinabang? Una, ang larawan ng mga santo ay nagpaalala ito, mga kapatid, no? Nagpaalala ito sa mga bayani ng ating pananampalataya. Diyos mismo ang nagsabi sa Isaiah 56:5. Ito mabasa natin. Then I will set up a monument in the area of my temple. Ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. Ano ang kabuluhan ng monument? Batay, monumento Batay sa Biblia. Ito ang mabasa natin sa Joshua chapter 4 verse 6. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. O ang monumento, meron palang kabuluhan sa amazing miracle na nagpaalala. Kaya, dito pa lang, butata na ang mga anti-katoliko, mga kapatid. Di po ba? Si Peter Paul, good afternoon, bro Windel, kapayapaan. Si Peter Paul, kapayapaan at pag-ibig sa puso at isipan natin with my true humble heart. Okay. So, welcome sa lahat. No, ipaabot ko lang dito, gusto ko ipaabot panawagan ni Pastor James Hekilan. No, Pastor James, okay ka ba na dahil sige ka, palagi ka nang naghahamon, ikaw na naman ang magpunta. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation.
Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.